Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. 400 na mga OFWs stranded ngunyan sa naiyan inuli sa diringkilan kan US-Israel kontra Iran. Pamayokan Department of Energy na hadit sa supply kan petrolyo sa pagsarado kan Strait of Hormuz. Sa iba pang pamayokan mga bareta, Palasyo Malacanang preparado na sa state visit ni South Korean President Lee Jae-myung. Israel Embassy nagpahayag nin pakikidumamay sa pagaganan kan Pinay caregiver duman sa Tel Aviv. Sa iba pang pamayokan mga bareta, pero sa Armada kan Pilipinas, higot na pigmomonitor ang sitwasyon duman sa Middle East. Sa lado lokal, job opportunities digdi sa Camarines Sur, pinahiwas pa sa paikan local recruitment drive. Sa luwas kan nasyon, 48 leader sa Iran nagadan sa US-Israel attack, sabi ni Trump. At yan ang detalyes. Kunyan sa detalyes nakita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal, poco mas o menos nasa 400 na mga overseas Filipino worker ang stranded ngunyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 as in 3. Dara ini kan nagruro na tensyon sa pagultanan kan United States as in man Israel kontra sa Iran na nakaapektar sa nagkapirang international flights. Kana Domingo, personal na nagbisita sa Secretary Hans Leo Kakdak kan Department of Migrant Workers asin man PY Kaunan kan at ang ating kumustahon ang kamugtakan kan mga OFW asin magtao ni natulos na ayuda kabali ang kakanon asin man rest areas asin temporaryong madadagusan. Pigsabihan kan duwang ahensya ang mga obrero na makipag-coordinar sa indang licensed recruitment agencies asin man employers para sa detalye kan rebooking asin panibagong deployment schedule. Meron tanto pigpagiramdum ang mga OFWs na sigurado na beripikado ang flight updates sa kanya-kanyang airline antes man na magduman sa sinambit ng aeropuerto. Sa iba pang mga bareta nagpahayag nin pagkahadit si Department of Energy Secretary Sharon Garin katakod kan na report na pagsarado kan Strait of Hormuz inisarong importanteng rota na pigaagyan kan darakulang o sa kandakulang parte kan supply kan krudo sa bilog na kinaban. Sa iyang pahayag ka suudma, sinabi ni Garin na maski ngani dahil direktang embwelto ang Pilipinas sa tensyon duman sa Middle East, apektado kainian pig-aangkat ng mga produktong petrolyo kan Pilipinas. Kasunod ini kan mga report na ang mga barko sa lugar kan Strait of Hormuz nakaresibin ni ng BHF radio transmission gikan sa mga pwersa kan Iranian Revolutionary Guard Corps na nagasabing mayo daang barko ang tutugutan na mag-agi sa Strait of Hormuz sigon ini sa opisyal kan European Union Naval Mission. Merasanto nagpaapod na subot si Garin kan emergency meeting ngunya na Lunes sa mga kumpanya kan produktong petrolyo para diskutiron ang mga lakdang sa pagmantinir kan supply kan mga produktong petrolyo ini sa tahaw kan tensyon sa US-Israel asin man Iran. Dagos-dagos kita kan mga bareta ilabyog nyato sa lado lokal. Police Colonel Olalia ibinalik bilang pamayokan Camarines Sur Police Provincial Office. Detalyes kan bareta Boyet Paderes. Ibinalik na sa pwesto si Police Colonel Virgilio Olalia Jr. bilang PNP Provincial Director kan Camarines Sur. Base sa General Order number 52 na ipinlos kang
Simeon Ola na may pitsang February 28 asin naging epektibo kan Marso 1. Sigon sa report sa silambit ng kasuguan, piglip na ang termination order laban kay Ulalya asin kay Colonel Elmer Sereno, Provincial Director kan PPO Catanduanes. Matatandaan sinuspinde sinaklas ang duwang opisyal pagkatapos ang insidente ng pambabadil asin pagkagadan kan sarong person under police custody sa banwaan ng Del Gallego, Camarines Sur. Ngunya lang mayo na ang termination order, inaasa na liwat na papamayuhan ni Colonel Ulalya ang operasyon kan PPO Camarines Sur. Para sa BBS News, Boyet pa din. Bultantahan mga barata sa lado nasyonal, nagpaluwas ng pahayag ang Embassy of the State of Israel in the Philippines. Katako din sa pagkagadan kan Filipina caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera, gikan ini duman sa Basista, Pangasinan. Nagadan si de Vera matapos magsapo nin lugad kan tamaan kan Iranian missile ang sa iyang apartment duman sa Tel Aviv kan Marso 1 sa kasagsagan kan Operation Roaring Lion. Sigon sa embahada, nalugadan siya matang pigatabangan ang sa iyang pasyente na maisalbar. Pigmidbid ang sa iyang bangkay kan sa iyang agom na saro man na OFW duman sa Israel. Sa pahayag kan Israel ang pagkikisumaro sa pagmundo kan pamilya asin man kan komunidad kan mga Pilipino asin tinawanin na pag-onra ang sa iyang sakripisyo asin dedikasyon bilang caregiver. Nagpaabot ang embahada nin pagkikidumamay asin pangadyon para sa biktima. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, naghahadit ang Philippine Exporters Confederation Incorporated. Kasudma na pwede daang magresulta din mahiwasan na epekto sa pangginaba ng supply chain ang nagruro na tensyon sa Middle East. Kasunod din kan pag-atake kan Estados Unidos asin Israel sa Iran asin ang pagbalos kan Iran. Sa pahayag sinabi kan grupo na ang pag-atake asin pag-target sa mga nasyon duman sa Middle East na may base militar kan Estados Unidos asin kan pag-istrikto sa Strait of Hormuz nagresulta nin pag-abala sa airspace asin man mga logistics mantang pinapakusog ang volatility sa energy markets. Sigon pa sa grupo na mas maluya ang pagrambong kan ekonomiya asin mas halangkaw na gastos ang pwede makaapektar sa bulos kan na negosyo sa bilog na kinakban. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal paman giraray, preparado na ang Palasyo Malacañang para sa duwang aldaw na state visit sa nasyon ni South Korean President Lee Jae-myung. Ngunya na Lunes asin sa agang Martes. Pasado alas 12:08, piglalauman na matugpa ang piglunadan kaining eroplano sa Villamor Air Base at tulos ining madiretso sa bantayog ni Gat Jose Rizal duman sa Rizal Park para sa wreath-laying ceremony. Alas 4 nin hapon, nakatalaan mag-abot sa Malacañang si President Lee kung saan tatawan inin arrival honors sa Kalayaan Grounds kan Palasyo Malacañang. Magkakaigwaman in bilateral meeting sa pagultanan ni Marcos asin pagkatapos ini maihiling nindaan pagpirma kan nagkapirang kasunduan kasabay ang joint statement kan duwang leader. Tinamandoon kan state o ni si President Lee asin ang agum kaini pati naman ang delegasyon kaini na ini ang tanda kan pagtapos kan sa iyang pagbisita sa Malacañang. 16 minutos na makalis na alas 12:02 sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal paman giraray. Itinutulod ni Senate President Tito Soto III ang rigodon asin pagreorganisar sa laog kan DPWH. Sa Senate Bill 1835 na pigso na ni Soto, mawot kaining i-rationalized ang poder asin man obligasyon sa central, regional asin district offices kan DPWH tangarig na pakusugon ang transparency, siring man ang accountability na pagpadalagan kan na public infrastructure. Sa lindungan propesto si Ripon ang mandato, ang poder, organizational structure as in operational framework kan ahensya, kabali na ang obligasyon kan mga undersecretaries
asin man kan assistant secretaries. Sinabi ni Soto na importanteng maaraman ang organisasyon kan ahensya para man maaraman o masusog kung sain ang mga naglalaog ang mga irregularidad. Inasigurar ni Soto na sa paagi kan rationalization sa DPWH dahil na madanay ang irregularidad sa sinambit ng ahensya. Dagos-dagos kita ka na mga bareta sa lado national paman na giraray. Preparado na ang Department of National Defense as in para sa Armada kan Pilipinas para sa pag-ebakwar as in humanitarian mission sa mga Pilipino duman sa Middle East sa posibleng paglala kan tensyon matapos maglansar ng airstrike ang Estados Unidos as in ang Israel sa Iran. Rinibong mga Pilipino ang nagtatrabaho as in nag-i-star duman sa Middle East, kabali na ang mga nasa household service, mga caregivers, engineers, as in mga health professionals. Tinawan doon pa na mientras tanto nangapudan man si Senate Foreign Relations Panel Chairman Erwin Tulfo sa Department of Migrant Workers as in sa OWA na maglatag na ng recovery plan para sa mga Pilipinong nakatalaan kuta ng magpasiring duman sa Middle East tangarig magtrabaho alagad da inadagos ninuli man sa paglala kantensyon sa riyon. Sigon sa mga OFW na pasiring kuta na sa Middle East, mayo pang pinapaluwas na abiso ang mga ahensya kan gobyerno tangarig simbagan ang sa indang sitwasyon as in mayo man malinaw na plano ang kanya-kanyang recruitment agencies dapit man sa indang deployment bilang sponsor kan budget kan DMW as in OWA para sa 2026. Pegsestyon ni Tulfo ang paggamit kan 2 billion pesos na ayuda para sa mga OFWs na nangangaiponin Action Fund tangarig na makapagtaonin ayuda sa mga apektadong OFW. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado national paman giraray. Sarong aldaw antes sa ang deliberasyon, binawi kan tindig Pilipinas ani kaduwang beripikadong impeachment complaint na pigsunad kontra kay Vice Presidente Sara Duterte duman sa Kamara. Sa sarong pahayag kasud mainanunsyar kan tindig Pilipinas na pigabawi na ninda ang pigsunad nindang reklamo kontra kay Vice Presidente Duterte asin imbes pinahayag na susuportara na sana ani katulong impeachment tangarig daang maparikas ang proseso asin maipadaratulos ini duman sa Senado. Ani katulong reklamo na pigsusuportaran kan tindig Pilipinas iyo ani pigsunad man kan mga padi kan mga madre abogado asin iba pa na pig-endorso ninda mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Sinabi pa kang grupo na ninhulita dakol na nakasunad na impeachment complaint kay Vice Presidente Sara na nasa 4 na mas makakamaray daa na magkasararo na sa nasinda sa sasaro sa naman na reklamo asin tangarig na dahi na daang magdoble para masiguro na ang proseso kan impeachment ini maabante nin mayong pagkaabala. Walang bareta na kitangon yan sa lado national. Magkikipag-coordinar ang Kamara de Representantes sa Korte asin sa Bureau of Jail Management and Penology tangarig masiguro ang kaligtasan asin posibleng pag-atindir ka nakakulong na testigo sa si Ramil Madriaga sa mga pagdangog katakod ini kang impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Piglinaw man ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, Chairman kan House Committee on Public Accounts asin miyembro kan Committee on Justice na nasa jurisdiksyon kan Korte si Madriaga asin ang Korte iyoan may paninimbagan na asiguraron ang sa iyang seguridad kaibahan ang pasilidad kan BJMP duman sa syudad kan Taguig kung saan siya presenteng nakakulong. Si Madriaga na pigladawan sa mga reklamong impeachment bilang subuot bagman kan Vice Presidente ini nakakulong sa pasilidad kan BJMP katakod kan suway na kasong kriminal na nagtuturog sa sarong trial court. Sigon sa mga nagrireklamo, nakapalaman sa affidavit na nagasabing o nagsirbi na nagpapatao si Madriaga sa subuot pagpugol o pagkapot kay niya asin paglipat kan confidential si Riman Intelligence Fund na ipig tagama kuta na
sa Office of the Vice President asin sa DepEd kan sekretaryo sekretaryo pa ini ni Duterte. Nakadetalye man kung paano da ipig-withdraw o ipig-value ang nagkapirang pundo ang mga pangalan kan mga taong imbuelto asin mga dokumentong bigasabing magpapatunay sa ginibok mga transaksyon na may kaaraman o pagtugot kay na Vice Presidente. Sinabi ni Redon na affidavit ni Madriaga ang pinaka-importanting bagong pangyayari sa presenteng kaso kan impeachment kaya kaipuhan na hilingon na maray. Siring man tinaman doon ni Redon na dahil pa pwedeng ipaapod si Madriaga para magtistigos asa sa daimo na naaraman ka ng Committee on Justice and Sufficiency in Form as in substance ka reklamo antas magpuon ang mga pagdangog. Sa iba pang mga bareta kita sa kamugtakan ka na sa tuyang o bareta na kita ngunyan sa lado lokal. Nakipag-meeting si Congressman Mix Villafuerte, Chairman kan House Committee on Information and Communications Technology, kay Boji D, kaibahan ng Department of Information and Communications Technology, asin ang mga mayor na telecom, asin tech companies arog kan PLDT, ang Smart and Converge, asin dito, siring man ang Vitra, tangarig diskutiron, ang propestong lay na budget on the blockchain o ang kadena asin data localization. Mawot kan mga propestong na inina pakusugon ang digital security asin transparency sa proseso kan pagbilog kan national budget sigun ki Villafuerte. Kasabay kay ni kaibahan ni Villafuerte si Donna Onyate sa pagbisita sa mayor na opisina kan Huawei duman sa Taguig. Sa saynang pagbisita na hiling nindaan Innovation Center kan kumpanya asin nakapag-meeting sa mga ehekutibo, taharig diskutiron ang pinakabagong teknolohiya sa ICT. Sigon kayo niyate, dakulang onra na makaibahan sa sinabitang delegasyon asin makapag-engage sa mga diskusyon dapit sa makabagong solusyon sa digital governance. Sa ropang bareta sa lado lokal, nagundusir kan local recruitment activity ang Public Employment Service Office Camarines Sur sa Capitol Complex, katuwangan sa rong Manpower Agency, tangarig matawan, nin mas dakol na oportunidad sa trabaho ang mga residente kan probinsya. Mahot kan aktibidad na mahidali ang paghanap nin malalaogan na hanap buhay kan mga job seeker sa paagi kan pagbitbit o pagdara kan employment opportunities harani sa saindang komunidad. Sigon sa mga aplikante, dakulang tabang ang siring na inisyatiba, ninulitan na iinaan ang gastuson asin man kadipisilan sa paghanap nin trabaho orog na sa mga haloy nang naghahanap. Ang mga kwalipikadong aplikante posibleng mailaag bilang store crew sa sarong midbid na convenience store na may mga sanga sa malalain na banwaan igdi sa Camarines Sur. Gikan sa Metro Manila, ang manpower provider nagiserbing opisyal na recruitment partner kan kumpanya para man nga sa ginibong hiring activity. Sigon pa sa informasyon, dakulang tabang sa indang recruitment process ang pagkikipag-koordinar sa Peso Camsur. Ninulita napaparikas ang paghanap nin mga kwalipikadong aplikante, kabali na ang mga gikan pa duman sa mga rarayong lugar. Meron santo pinahayag man ni Ma'am Rodicia Turalio na inasigurarkan sa indang opisina na lihitimo asin nag-aagi sa tamang proseso ang mga trabahong pig-aalok, tangarig na maprotihiran ang mga aplikante kontra sa illegal recruitment as in human trafficking. Padago subuot na makondusir ang Peso Camsur kan mga siring na recruitment activity bilang parte ni kan paghinguwa kan Provincial Government of Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villafuerte na mapahatan ang unemployment rate as in man mairani ang disenteng trabaho sa mga residente kan probinsya ni Camarines Sur. Balita kita ngunyan sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, piglalauman ang pinakahalangkaw na heat index digdi sa nasyon na 43 degrees Celsius da Coron, Palawan, ngunyan na Lunes sigun sa Pag-asa. Base sa pinaluwas na 2-day forecast kan Pag-asa, mamamatean ang 43 degrees Celsius na heat index sa Coron sa agang Martes.
Ikaduwa man ang Dumangas, Iloilo, sa may pinakalangkaw na pigkakalkulong 42 degrees Celsius, ngunya na aldaw hasta sa aga. Mientras tanto sa Metro Manila, piglalauman ang 36 degrees Celsius na heat index sa Pag-asa Science Garden duman sa Ciudad gan Quezon, asinman sa Ninoy Aquino International Airport sa Ciudad kan Pasay. Marita na kitangon yan sa luwas ka na sa tuyang nasyon. Ipinahayag ni United States President Donald Trump na maabot na sa 48 lider kan Iran ang nagadan sa mga pag-atake kan US as in Israel kontra sinambit ng nasyon. Mientras tanto na i-report man na nagadan man sa airstrike si dating Presidente Mahmoud Ahmadinejad kan Iran. Base na sa report kan Israel nasa landong kan house arrest si Ahmadinejad kan magadan sa sarong targeted strike sa saindang harong. Mientras tanto, kinumpirma ni United States President Donald Trump na nagadan si Iran Supreme Leader Ali Khamenei kasunod kan pag-atake kan Amerika sin Israel kan Sabado, Pebrero 28 sa sarong post sa Truth Social. Inapod ni Trump si Khamenei bilang one of the most evil people in history. Dahil pa man pigo kumpirmar kan mga otoridad kan Iran ang pagagadan ni Khamenei. Sa balyo ka inipig-report kan Iranian media na nagadan ang babaeng aki son-in-law asin babaeng makuapo ni Khamenei. Ginibo ang pag-atake kan US asin man Israel matapos na mayong hirak-hirak na ipapundo kan Iranian authorities ang mga protesta kon sain rinibo ang pig-report na binawian in buhay. Nagpromesa si Trump na dai pupundohon ang pag-atake asa sa dai manapapabagsak ang Islamic Republic. Sinabi pa ni Trump na inina ang sulamenteng pagkakataon kan mga taga-Iran na mabawi ang sa indang nasyon. Matapos ang US-Israel strike, nagbalos ang Iran asin naglansar nin sunod-sunod na missile asin man drone strike sa bilog na Middle East kung saan pig-target ang Dubai, Doha, Bahrain asin man ang Kuwait. Ang mga lokasyon na may US military bases o mga kakampi kan United States pig-target man kan Iran. May ipig-report na nagkaigwanin pagsabog duman sa Kuwait, United Arab Emirates, sa Bahrain, siring man sa Qatar. Na i-report na saruan nagadan sa Abu Dhabi, asin saro pa duman sa Tel Aviv. Mientras tanto, pig-report kan Iranian Red Crescent na nag-abot na sa 108 ang nagadan sa US-Israeli strike sa sarong girls' school duman sa Iran. Inapod na mga student martyrs kanta pagtaram kan organisasyon ang mga nagadan. Ayan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagbaabot ng bareta sa lado lokal, Boyat Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguanan po kita ang 34 minutos. Makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке, загорятся
на гитаре. Okay mga tugang, mairistoryahan po kita hasta launa. Igdi sa programang Pahiran-hiran sana. Ini po sa ilong amigo Yetbo, Boyet Paderes po. Sa lado technical, siyempre si Pastor Serge Formol, asin man si Ayi Camarote. Welcome po sa panglunis na edisyon kan Pahiran-hiran sana. Ngunyan na aldaw partner sa mga oras na ini, sige ang iri-inventaryo dyan sa kuyan, sa Sagrada Pamilya, no? May ikinasang by basta operation ang mga autoridad may pa sa kuyan Italia sa Aratsan na baan ipalara sa tuya kan sa tuya nga amigo sarong babae si baby an liwat na makakalaog sa prisuhan tay ikaduhang bis na pala ni partner na nadakop si baby dahil nga karayaan na pagpabakal ka na illegal na droga. Sabi ka sa kuyang amigo, tirahon mo na ngunyan sa news at yan, tawan takang report. Ay, malupit talaga yun sa kuyang amigo. Yaon dyan ngunyan sa Sagrada Pamilya si amigo yung Duni. pating amigo mo, minsan yun na nag-interview sa kuyan. Maisog Iko cross-examine na suspect. suspect. Malupit yan, amigo mong yan. Malupit ining amigo kong gabos halos na kuya nakulan ini partner sa si Tikyo si Tikyo kang panahon labi na ang Sanribo ang sa iyang natistigutan. Dahil garo, siya ang nag-ribay kitikyo yan. Sinda ni Jello Abugaw. Si Jello. Maski yaon dun man sa partido, ringkunada. Iyo, mas ayan, mura sa harayo, partido, maski harayo. Siya ang may pinakaharayo na aabutan kumpara sa ibang mga pag-iriba. Siya na pero may pigkuko akan mga pulis na witness. Anytime, libre yung programa kaya yung pigkakaputan na programa kaya libre sana siyang magpara-iba-iba. Ako yan. Labas ang Philippine money. Saka, kuya na, sana likay-likay na lang. Kaya pigsasabayan niya man na lakwat siya sa mga kalakawan. Bueno, maray na to sa mga parantabay niya to. Sa mga nagadadangog sa indong mga radyo, mga nagadalan sa tuya, Facebook Live, mga tugang, paki-like and share kan mga programa po digdi sa BBS. Paabutan ta ni maray na to partner. Dyan sa sa Bawa, San Francisco, sa Kanaman, Camarines Sur. Dyan sa tuyang amigo na si Enrique San Jose. Ang ibang Enrique Ike. Ako ang apod ko sa imo Ike. Si Ike San Jose, maray na udto sa imo sa kaan mistisa mong agom na si Bikay. Maray na udto po tabi ki Madam Bikay na nagaantabay ngunyan. And syempre, ki Kagawad Pablo Pasis, maray na udto tabi sa imo padi. And ki Pading Ato na Radulya na nagaantabay sa tuya ang ngunyan. Mo, partner, salamat po, kanto rin kaantabay. May nabasa naman ako hindi sa Facebook na sa ang vlogger. Hinapot ko pati sa kuya nga amigo dyan na nakistambay dyan sa newsroom. Hindi ka pa nag-shout out. Kuya, niya ako kung ikaini na nakapurot ka ng 2.5 million. Binalik itong kuya, itong vlogger, isinuli ang kuya, 2.5 million. Itong amigo mo, itong amigo ko, sabi sa kuya, sila sinuswerte? Panahon pa ngayang ini. Ganyan pala ni Uli. Ano ngaya ko kapay? Baad nga, kupsit na ako ngayag di. Kung ako ngayon nakaport ka yan, patal ngayon sabi ko niya ako, kanya-kanya sa naman niya trip. Trip niya iuli yan, di bahala siya. Basta importante, mag-shout out ka. Dahil ka mauli ka na 2.5 million na yan. Sabi niya sa kuya, ano nga siya, sinuswerte. Kwarta na, laging bato pa. Mag-shoutout ka muna Alam niyan ko sa na, mga kailangan po nagtatabay. pa mga isa-shoutout. Sa tuya, paabutan ko muna nin, maugmang kumpleanyo, mga nagbe-birthday ngunyan. Inutong ko na sa kuyang makuapo si Damian Shaw. May birthday pala niyan yan. Niyan si Yan, Damian Shaw, Banyas de Los Santos. Relax ka lang yan. At yan, aabuton ka.
Garoon ma-order sa imo senior citizen para makabil nin 20%. Dari discount. Ano? Marilaw to kay Sir Lauro Rivera San Jose, Andy Lainesa, asin man ang sa kuyang Madiu na Dunya. Ano, kumusta na Dunya? Si Madi, Mirly de la Vega. Ano? Kung makakumusta ka, garoon haluyo na kamo na kahilingan ni Mading Merle. Pasensya na Madita, tinaros na naman to lusit mo sa Banggi. Ano, sabay hirihigda. Oh. No, pabutan ta pamanin maray na pag-antabay nagadalan sa tuya an sa kuyang kabats kang elementary Marife Madera Marpuri. Diyan sa Santa Cruz, diyan sa Banuani Ocampo Camarines Sur, kan sa Rualdo pigduman ko ini si klasiko Marife Madera Marpuri. Kumusta na lang diyan sa pamilya Madera, pamilya Marpuri. And syempre, pabutan tayo maray na nagkukumplean yung ngunyan. Si Marian Arce. Anong apelido kayo ni Arce o Marian? Happy birthday kay Marian. Pamangkin ni Sir Ike San Jose. O halida kay Uncle Ike mo ang greetings. Siyempre, para hindi man sa muya. Marian, nagkukumplean yung ngunyan na aldaw. Gwapang nagkukumplean yung halata hilingong kudigdi. Birthday ko niya ni Sherry, ni Miss Sherry diyan sa opisina. Birthday ko niya na aldaw. Birthday, baad lamang. Sherry, Prado, Mira. Beke naman, Sherry. Ano, happy birthday sa imo. Oh. Happy birthday na lang po sa mga nag-aantabay sa tuya. Niya na aldaw. Yan. Ano pa? Kuya na partner. Kuya North Korea pala ang partner. December 2021, nag-observe sinda ng 10th anniversary, death anniversary ni Kim Jong-il. Ini ang ama ni Kim Jong-un. Sarong siyaan lakuyan, pamayo kana North Korea. Ngunyan, kan mag-anibersaryo sila partner, pigsugo ni Kim Jong-un, Kim Jong-un. Na unsing aldaw na pigbabawal ang magngisi. Arang mga pambira ang pig-order kayo ni Kim Jong-un. Pwede siyang nasa bareta. For 11 days, citizens will instructed to avoid lapping, drinking alcohol, or taking part of aktibidades. Magsige lang larakaw-lakaw nilo dyan, pero dahil ka magising-isi, at ikadadakopon kan mga tauhan, kan mga soldados, kan North Korea. Ay, pambira iling si Kim Jong-il, ako yan kung ano-anong naiisip ka dapat nagpabulog ning kuya ning gupit bao. Dapat kaya gabos ng mga taga North Korea. Parehas ang bulog kan bulog ko. Kapay ni. Siya man pag ang kuya. Ano ta sa South Korea bako man arog kayan. Sa North talaga may pagka-stricto naman kaya nga dudurulag ang mga tao naman, soldados nga ni partner nag-hijack ning eroplano, duminulag sa North Korea. Tahabo na niya kan mga arog kaining pasistema, mga batas na naiiba. Ano ang gustong Korea. Bulog ni Kim Jong-un? Ang bulog niya itong garo lang may sangkaka dyan sangkaka puro sa arin po kaya in-order niya, nag-order siya na gabos kayang Koreano. Arog kayong bulog sa mga taga North Korea. Taga North Korea. Kaya gabos na payo bulog duman, arog kan bulog kan Kim Jong-un. Kaya naiba ini si si Kim Jong-un, pandok pati baga kaan garo munay garo ito bagang kako yan, kulang sa 7 sobra sa 8. Ang itsura niya garo itong kuyan, special child. Pero malupit. Ang saya ngaling batas pigsusunod takon ipapakaka. Tiyon nga ni kani pinakakan sa ido. Tiyon niya. Isa nga itong tugang niyang
tugang niya yan. Ay, may tugang siyang may aki siya na hubin-hubin pa. Iyuda ito ang masunod na presidente kan North Korea. Nag-anunsyar na siya na ini ngayang aki ko yung ngayang masunod na presidente kaya kan North Korea. Ako yan, mga diktador partner. Oo, kaya ini mga poderoso ini Poderoso. si Kim Jong-un. Oh. At ano mo sasabihin niyang sa iyang aki, masunod. Masunod na Babaeng presidente. aki. Pero hubin pa ang aki niya. O yan, garo nga ni 12 anyos pa lang ito. Teenager. Teenager. Teenager ang aki niya pero nag-order na siya na iyuan masunod na Presidente. presidente. Makuya na malupit ini si Kim Jong-un. 1984 yan, 1984, di pera pa lang ang edad ka ini ni hubin pa pala ni pero matabaon na butok-butok. 1984 aki si Kim Jong-un. Siya ang third supreme leader ka North Korea. Yan. Bueno, ano pang kuya mo dyan? Partner, dyan sa kuya, ining report na isang magandang babaeng multo na ilawan ng isang lalaki sa abandonadong kubo kung saan natagpuan at nakita ang babaeng multo. Hindi natakot ang lalaki bagkus na naig sa kanya ang pagnanasa. Magayon kaya, hinawakan ng lalaki ang multo at nagulat siya dahil nahawakan niya ito. Kaya sila ay naglaro ng apoy sa abandonadong kubo. Ano daw namit kan, kuya na pastor? Magpalagatob ka sa multo. At naulit ang pangyayaring yun at hindi nagkatagal. Naglaho ang multo. Nagkaroon sila ng anak, pastor. Di ba kung multo? Bakong multo ni, nag-ining si Respesyo kung ano-ano pagsusurat mo. Marinood to kay Sergio Prenupia, Madingningning Miranya, marinood to. Akiging, Banastaw, marinood to sa Imoging. Salamat ka na pagantabay. Hindi po sa satuyang programa. Alat nga nito. Kasi may mga... Birthday, ano pa nito? May mga birthday dyan. Ano? Ay, kung nabubuhay pa si Kagawad Buboy Oropesa sa birthday niya ngunya. Ayun. Happy birthday in heaven. Si Ma'am Sherry, sila lang may birthday ngunya. February 28, nag-birthday si Ate Miles Beldad. Ayun. Akan sarong aldaw, kan Sabado. Birthday niya pala kan Sabado. Nakaantabay man sa tuyang si Ella Punto de Sevilla. Rafaela, kondolensa sa pagka wala sa kinaba na inota sa kuyang pinsan na si Uwan, ang apod ni Uwan. Uwan. Si Uwan. No, bisado mo ba kasi Uwan, kailan naman sa Cavite na bawi ang buhay, kaya garo din naman ipupulit. Primero yaw mas magturugang mayo naman yung magurang diyan sa Ocampo, kaya dumanas na siguro. Ano pa ang kuyan mo dyan? Saro pa sa mga nabasa ko, partner, sa isa sa mga kwentong tanging sa Italia lang, kumalat sa buong mundo. Isang lalaki mula sa rehiyon ng Lombardy sa hilagang Italia ang naglakad ng 280 miles. Humigit kumulang 415 kilometro matapos makipagtalo sa iyang asawa. Pirang linakaw? 450 kilometers. Sigon sa barita doon sa Italia, ang lalaki na nasa 40 anyos na umalis sa bahay nung huling bahagi ka na November 2020. Para magpalamig-lamig, magpaduros-duros. para duros-duros, lakaw-lakaw lang siya. Ano lang akong lakaw-lakawan ko, mainit ka pamayo ni Mrs. Uling bahagi ka November 20, umalis siya para magpalamig-lamig. Kasunod ng mainit na pagtatalo, ngunit sa halip na bumalik, pagkatapos ng maikling paglalakad, nagpatuloy siya sa paglalakad ng walang anumang plano o destinasyon. Ay, malupit. Basaan ginibo yan? Lakaw-lakaw daw ngayon. Lakaw din niya aram. Na ang lalakaw niya, 450 kilometers na pala
Sa loob ng sumunod na linggo, nalakbay niya ang buong haba ng rehiyon at sa uli nakarating sa Fano, isang baybaying dagat na bayan ng rehiyon sa gitnang Italia. Kumulang 450 kilometers ang layo mula sa kanyang tahanan. Ayun yung mga lalayas sa alalawigan ng Como. Sige na. Okay, yun ta. Maray pa ngayon lakaw-lakawang ko ni. Lakaw din niya aram. Oo. Na pala na rayo ka naliliagin niya. Nag-revoke ngayon ni Mrs. Maray pa Nag-revoke ngayon. na ngayon. Arog ba ito ka itong nang hold up sa bangko para sa siya maparayo duman sa iyang agum. Imbis ngayang ito dyan ako sarong, maray pa ngayang magpakulong. Nang hold up, mayo man sa daradara nga ko yan, badil, basta nakadaradara niya, note na hold up ni ho. Palibas mayo man siya talagang ko yan, dahil man talaga siya desididong mag-hold up, kinuha lang niya itong $1. Pagkatapos mayong badil ang nahuli sa gibong inikan lalaki, nagdesisyon ang korte, ang judge na i-house arrest na lang siya. Doon ka siya, Dok. Hindi ka naman para luwas-luwas. Mas lalong nagulpi. Imbis na makarayo sa agum niya, in-house arrest siya kan korte. Kaya, kaibanan gira niya sa iyang jowa. Bueno, igwa kita nin 9 minutos antes po mag-alauna nin hapon. Padagos ka mo, nag-aantabay mga tugang digdi po sa Pahiran-Hiran program sa BBS FM. Duman man na partner sa Zimbabwe. Sa sobrang grabe ang inflation sa Zimbabwe, partner. Kaya itong 2008 sagkod 2009 na puwersaan gobyerno na mag-print kan kwarta na may kantidad na 100 trillion sa papel-papel, 100 trillion. 100 trillion na kung sa tuya, 100 trillion pesos sa dollar sa kabila kan napakalaking numero sa mayo ini partner halaga kuya dahil sa sobrang tiis ng pagtaas ng presyo kan bilihin. Ang isang 100 trillion bill ay hindi sapat pambili ng sarong tinapay. Grabe, partner. Noong kasagsagan kan krisis, ito ay naging simbolo sa pagbagsak kan ekonomiya at pagrumdum kung paano kahalaga ang matatag na pamamahala sa pera ng isang bansa. Sarong, 100 trillion? Para ang urano po ngayon, sir, 100 trillion ngayon Pabakal nga ako tinapay, ay kulang ngayon, sir. Dahil nga pwedeng ibakalig kita, kulang ang kwarta mo. Grabe. 100 trillion pesos. Dahil ka makabakal sa rong pandisal, sa rong pandikuko. Grabe ang inflation, ang bagsak ang inflation duman sa Zimbabwe. Kantidad ng kwarta. Ang kwarta nga ni duman partner, pinapabakal, ipinapabakal nila sa karita yan, sa wheelbarrow, nakatambak yan, pinapabakal na nila. Sa Karumatilya. Oo, nasa Karumatilya. Pinapabakal nila sa mga turista. Sa ngayon, sarong milyon ngayon kwarta igdi, bakala lang ngayon $1. Ay, grabe, souvenir. Ginigibong souvenir kan mga turista duman sa Zimbabwe. Sa mga itom ang Mga agka. mga black sinda. Ano pa ang baro-baro mo dyan? Sigun sa pag-aadal, partner, 47 minutos lang 47 minutos lang ang na-atensyon kada araw sapat na para maging masaya ang isang babae sa relasyon. 45 minutos. Mantalang itong iba, 24/7 bigbabanog ang agum. Ipinakita lang isang pag-aaral na ang mga babae ay nangangailangan ng 47 minutong focus atensyon mula sa kanilang partner araw-araw para maramdaman ang tunay na kaligayahan sa relasyon. Hindi ito kailangang sabay-sabay. Maaaring hatiin sa maikling quality time. Tulad ng time na pag-uusap, pag-uwi, pag-share ng kwento bago matulog, simpleng paghawak ng kamay habang nanonood ng telebisyon. Ang maliit na investment na ini ay may malaking epekto sa emotional connection
asin pangkalahatang satisfaksyon ng magkapareha. Sa mundo na puno ng distraction, ang 47 minutos ay paalala na ang tunay na intimacy ay nabubuo sa grand gesture, kundi sa consistent at presensyang pagmamahal araw-araw. Samantalang ito ba, imbis na ireistoryahan sa puyong, ang itinatao kan lalaki sa babae, sipa, pa-playing kikon. Ay, kaya, kuya, Grabe naman, ang flying kick baga, madistansya ka muna sa tapos madalagat, sisipaon. Ay, Sabi naman yan kung may flying kick pata. Ang Pa-flying kick pag-flying kick, madistansya ka, marayo-rayo ka babuilo, muna. Mabuelo ka, tapos madalagan ka, saka ka sikad. garo ka malayog na tutumbanan Imbis na flying kick. iristoryahan antang nagkairigdan, gadandalan TV, iristoryahan, kapot-kapot sa kamot, kugus-kugus. So, yan, ang babae palan, kaipuhanin, kunyari, Maski pagkaaga. 47 minutos lang. Siyempre, pagkaaga, makapi mo na yan, makapi ka, diba, mahaw. Kung ibaba, nagkakape, pag nagdiskusyon, bubuaning mainit na kape ang May asubo. pamang gano'n. Ay, wala kaya dahil Ay, nababarita. pero, Baka sasapukon. O bagaman, lulugyato ng mata. Ay, ito mga Mayo naman, marigis. susuklat, grabe naman. Bubutahon. Ay, kaya kung ano-ano ngayon nailim mo, itong sa'yo, dugyat. Ay, kaya yan, sigun sa pag-aadal, 47 minutes lang ngayon. Atensyon, ang itao mo sa sarong babae, kuya na yan, happy na. Badi pagluto ko kayan kan binating sugo, kung pagkataman na, kuya, isanlag, pagsanlag. Pero kung sa 47 minutos, o magaman, 24 hours mong binabanog ang babae, grabe naman yan. So, kaibahan na pala so, pag pagmamanggi, nagdalan TV, kaya pag tigkurinta mo, basta makabilog ka kan sinasabi mo. 45 minutes? 47. 47 minutes. So, iyan. Bako magaroon di pisil gibuhon, para duman sa mga lalaki. Pero dahil kabali, itong pag nag-iwal-iwal, mga sarong simanan dahil nagtitinuhan. Oo. Ikaw baga kayan. Perming kuyan, perming high blood ang Pag mag-agong. maabot na so lalaki, mahali naman so bayi, araw tayan. Ayun at makakan pag turog, talikod. Araw baga kayo ng mga araw baga kayo ng mga mga naglulusong-lusong, nagmumuto-muto ng mga kababaihan. Bueno, partner. Bueno, mga tugang, salamat sa inyong pagantabay sa agaliwat. Mag-iribanan kita si Boyet Palaris po. Sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin po si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Salamat kan sa inyo pagantabay. Ipisi-pisi pa, si Ira Bangkero, ayaw paglangara, ako lapag-inom, para pa kondisyon, kay Bangit sunod, kamuan patandahon. Alat tagay na,